Sa pagpapatuloy ng serye ng pagtuturo patungkol sa mga paglilinis na ritwal, ang doktrina ng bautismo, pag-uusapan natin ang ika-6 na pag-aaral patungkol sa bautismo at ang banal na espiritu. Ang bautismo ay higit pa sa simbolo ng paglilinis o panata. Ito ay isang espiritual na pintuan patungo sa bagong buhay na pinatatakbo ng presensya at kapangyarihan ng banal na espiritu. Tulad ng ating natutunan sa mga naunang mensahe, ang bautismo ay sumasagisag sa kamatayan sa kasalanan at muling pagkabuhay sa bagong buhay. Ngunit ano ang nagbibigay lakas sa bagong buhay na ito? Ito ay ang banal na espiritu, ang buhay na presensya ng Diyos sa atin. Sa aklat ng Gawa, makikita natin ang parehong bautismo sa tubig at ang bautismo ng banal na espiritu na gumagana. Minsan ay sabay silang nangyayari, minsan ay magkahiwalay. Ngunit sa lahat ng pagkakataon, ang banal na espiritu ang sentro ng buhay Kristiyano. Sa mensaheng ito, matutuklasan natin ang ugnayan ng bautismo at ng banal na espiritu at kung bakit kailangan natin ang parehong paglilinis at kapangyarihan upang maisabuhay ang ating pananampalataya. Bautismo sa tubig at ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 2, talatang 38 or Acts 2:38, sinabi dito, "Magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo." Noong araw ng Pentekostes, inanyayahan ni Pedro ang mga tao magsisi, magpabautismo at tumanggap. Ang bautismo sa tubig at ang kaloob ng Espiritu ay magkaugnay, hindi lamang sa simbolo kundi sa karanasan. Ang Espiritu ang tatak ng bagong kapanganakan. Kapag ang isang tao ay binautismuhan sa tubig, dapat din siyang magbukas ng puso upang tanggapin ang paninirahan ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu ang nagbibigay ng bagong kapanganakan at buhay. Sang-ayon sa sulat ni Pablo kay Tito, Kabanatang 3, talatang 5. Sabi dito, iniligtas niya tayo sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang banal na espiritu ang siyang nagbibigay ng bagong buhay. Kung wala siya, ang bautismo ay isang ritual lamang. Ngunit kung kasama siya, ito ay muling kapanganakan. Nililinis ng espiritu ang budhi, ginigising ang pananampalataya at nagbibigay kakayahang sumunod. Sabi sa 3 kabanata ng Juan talatang 5, walang makakapasok sa kaharian ng Diyos muli bang siya'y ipanganak sa tubig at sa espiritu. Ang buhay Kristiyano ay hindi posible kung wala ang pagbabago ng Espiritu. Hingin sa Diyos na patuloy kang baguhin at punuin ng kanyang presensya. Maaaring bumaba ang espiritu bago o pagkatapos ng bautismo sa tubig. Ito ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 10, talatang 44 hanggang 48. Sabi dito, habang nagsasalita pa si Pedro, bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nakikinig. Tiyak na walang makakahadlang upang hindi sila bautismuhan sa tubig. Tinanggap nila ang Espiritu Santo, tulad natin. Sa tahanan ni Cornelio, bumaba ang Espiritu sa mga hentil bago pa man sila bautismuhan sa tubig. Ipinapakita nito na hindi limitado ang Diyos sa ayos ng tao. Siya'y kumikilos sa pusong bukas. Ngunit pansinin, ipinag-utos pa rin ni Pedro na sila'y bautismuhan sa tubig. Mahalaga pareho ang bautismo sa tubig at bautismo sa Espiritu Santo. Kahit bumaba ang Espiritu bago o pagkatapos, ang ganap na karanasan sa bautismo ay kinakabilangan ng parehong tubig at Espiritu. Kapag kulang ang isa, hindi ito buo. Ang banal na espiritu ang nagbibigay kapangyarihan sa Kristiyanong pamumuhay.
Sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 1, Talatang 8, sabi dito, "Subalit pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, kayo'y tatanggap ng kapangyarihan, at kayo'y magiging saksi." Ang Espiritu ang nagbibigay lakas upang mamuhay ng may kabanalan at ipangaral ang Ebanghelyo ng may tapang. Ang bautismo ay simula lamang ng isang paglalakbay na puspos ng Espiritu, hindi ang katapusan. Si Jesus mismo ay naghintay hanggang siya'y mabautismuhan at mapuspos ng Espiritu bago magsimula ang kanyang ministeryo. Ikaw ba'y nabautismuhan na sa tubig? Ikaw ba'y napuspos na ng banal na Espiritu? Lumalakad ka ba araw-araw sa kanyang kapangyarihan? Ano ang kahulugan ng mababautismuhan sa banal na Espiritu? Maraming mananampalataya ang nalilito sa katagang bautismo sa banal na Espiritu. Linawin natin ito. Ang mababautismuhan sa banal na Espiritu ay malubog sa kanyang presensya at kapangyarihan. Kadalasan, ito'y may kasamang tapang sa pagpapatotoo, mas malalim na ugnayan sa Diyos at mga espiritual na kaloob. Hindi ito tungkol sa emosyonal na karanasan. Ito'y tungkol sa pagsuko at kapangyarihan. Sabi ng 5 kabanata ng Efeso talatang 18, "Magpasakop kayo sa banal na Espiritu." Ito ay isang patuloy na utos. Patuloy tayong mapuspos ng banal na presensya ng banal na Espiritu. Bilang pangwakas, ang bautismo ay hindi lamang tungkol sa tubig, ito ay tungkol sa pagbabagong buhay. At ang pagbabago ay dumarating sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Maaari siyang bumaba bago o pagkatapos ng bautismo sa tubig. Ngunit ang mahalaga ay mapuspos ka niya ng buo. Huwag tayong makontento sa panlabas na ritual na walang panloob na apoy. Magpalinis, magpanibago at mapuspos ng Espiritu ng Diyos na buhay. Tinanggap mo na ba ang banal na Espiritu mula nang ikaw ay sumampalataya? Lumalakad ka ba araw-araw sa kanyang kapangyarihan at presensya? Hayaan mong ang araw na ito ay maging araw ng panibagong sigla at kalakasan. Hingin mo sa Diyos na puspusin ka muli ng kanyang Espiritu habang isinabubuhay mo ang tunay na kahulugan ng iyong bautismo. Salamat po.